Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. So ano po naghihintay para sa inyo para sa unang linggo ng Pebrero? Alamin natin. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the High Priestess. In the area of what you need to focus on, meron kayong the Five of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Wands. In the area of your near future, meron kayong the Two of Swords. In your challenge, meron ka namang the Ten of Pentacles. In your fortune, meron kang the Moon card. Ooh, interesting. In your divine messages, meron po kayong the Empress card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin babasahin po yan at the end of the reading. So, for today, bago po natin basahin yan, thank you muna mga Libra sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, malaking tulong po talaga yan sa akin, personal, sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat likes and comments. Malaking suporta rin po yan sa paglago ng ating channel. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Death card. Okay, Libra? Ngayong linggong ito, tinatawag ka ng yung spirit guides to really not control things. Huwag mo daw puwersahin yung mga bagay-bagay na dapat mangyari or dapat matapos. It's either also kailangan tapusin na yung mga takot mo, maaring meron kang dapat simulan pero hindi mo pa ginagawa, maybe because you're afraid of change. You're afraid of evolving or mag-transform ang life mo into something else. Meron ka daw dapat tapusin na or tigilan na pero parang kita ko dito na may push and pull. Parang ayaw mong bitawan, ayaw mong tigilan, and minsan siguro iniisip mo, sige okay na to, end na natin. Pero bukas makalawa, lalapitan mo na naman, titignan mo na naman. So, if you have a decision na tapusin na yung isang bagay, panindigan. I know na marami kang questions na paano na ako ngayon? Ano nang gagawin ko pag tinigil ko to? Saan ako pupunta? The questions are there always, especially when you end something. Pero yung pagtatapos ng isang bagay na alam mo na dapat nang tapusin, merong stage yan may gradual movement yan na kailangan nating pagdaanan. And now is the right time for you to be ready for that change kasi may naghihintay daw sa'yo ng mga bagong bagay. Okay? So clarify natin yan with the card of the week. You have discovery. Yes. Discover the treasures within, follow your passion. Alam mo na kahit na hindi ka sigurado, na kahit na hindi ka sure, you know that things must end. Things must stop. Para pag pinutol mo to, papasok yung bago. Yung mga bago na hindi mo alam, doon tayo mag-discover. Panahon to para mag-explore, mag-experiment, to see the better things and to try new things. Para makita mo talaga kung ano yung para sa'yo this time in your life. Okay? Especially in your core energy, you have the High Priestess. Marami kang mga tanong, marami kang mga bagay na pinipilit hanapan ng explanation or ng sense. No? Siguro meron kang mga ginagawa na, ano bang sense nito? Para saan ba to? Bakit ganito? Am I losing my mind? Or am I lost? Am I wasting my time? Marami kang ganyan Pero you need to trust your intuition, Libra. Alam mo sa puso mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo, kung saan ka maligaya, kung saan ka bukal na gusto mong gawin, at ano rin yung mga bagay na, yes, it feels good, it feels right, but I need to stop this kasi ramdam mo na hindi na siya para sa'yo. So, listen to yourself. Ngayon, kakampi mo ang sarili mo, pagkatiwalaan mo yan. And then balang araw, the answers will arrive. Everything soon will make sense. Kaya ngayon, believe in what you want. Believe in your intuition. Yung mga intuitive actions na hindi mo magets kung bakit mo siya ginagawa, pero you know ito yung tamang gawin, manalig ka doon. Okay? Clarify natin siya. The High Priestess being clarified by
The Lover's card. Yes, it's all about your passion, your choices, yung mga bagay na gusto mong panindigan, that you want to give your commitment to, no? Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, pero meron po sa inyo talagang you need to make a choice daw when it comes to love, when it comes to family setting or relationship setting. Your intuition will tell you the right thing to do. Kung ito man ay relasyon, unahin ko na para sa mga Libra dyan na nakaka-resonate about relationships or love. Sabi dito, kailangan pakinggan mo yung naramdaman mo about your relationship. And something needs to stop. Whether mag-stop na yung power dynamics na siya lagi nasusunod o kaya may mga lihim, may mga bagay kang hindi naiintindihan, the insecurity or the uncertainty needs to stop at kailangan daw mag-usap. Parang ganon. Okay? But for other Libra dyan na hindi naman love life ang kanilang issue this time, sabi dito, yung pinipili mo ngayon, whether passion, trabaho, desisyon, kailangan daw ibigay mo ang commitment mo dyan pag ramdam mong ito yung para sa'yo. Okay? You will know it. You will feel it. Kapag payapa sa puso, kahit na maraming hindi sigurado, kukunin mo to at saka papanindigan mo. Okay? So Libra, tanungin kita ngayon, ano tong mga choices mo na gusto mong panindigan na hinahangad mo magkaroon ng magandang bunga? I-claim mo yan sa baba. Example, isulat mo, I claim, I manifest na yung choice kong blank ay magkaroon na ng gantong bunga for me. And it will arrive para sa'yo. Okay? So, congrats and good luck po. I-claim natin to, it will be yours. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Five of Swords. Si Five of Swords, sabi dito na yung spirit guides na hindi porkat nahihirapan ka in this transition o sa ginagawa mo ngayon, ay bibitaw ka na lang basta. No. Kailangan mo laging isipin, I need to win this gaano man kahirap. I need to pursue this gaano man katagal. I need to make a point na ako yung panalo sa huli kahit gaano man kadami ang balakid. Yun ang kailangan mong mindset ngayon, Libra. Na hindi tayo bibitaw porque mahirap, porque nakakatakot. Pero alam mo sa sarili mo na meron ka nang dapat tapusin or baguhin para ito'y maipanalo mo. Example, ikaw ay may hilig magbabad sa panonood ng Korean novela hanggang 5 a.m. Kaya lalong humihirap yung trabaho mo halimbawa. So, you need to end yung panonood hanggang 5 a.m. para manalo ka sa laban mo na ito. Parang ganon. O kaya, meron ka dapat application sa isang kumpanya. E nahihirapan ka dahil maraming requirements, tapos kailangan pa mag-English. Pero kung handa mong tapusin yung mga takot na yan at mag-transform ka, mag-practice, paghandaan, kayang-kaya mo manalo dito kahit mahirap. Parang ganon. So, whatever pangit sa buhay na dapat nating tapusin na para ikaw manalo this time. Okay? Clarify natin yan. So Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Ikaw ba'y pag-uwi galing trabaho or before you go to work or bago matulog? Ano? How do you consume our reading as your day-to-day guide? At saka saan parte po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. The Five of Swords. The Devil card. Yes, putulin na, tapusin na yung mga bagay na humaharang sa'yo para maabot. Ramdam mo yan ngayon. Ramdam mo yan ngayon kung ano yung pinipinpoint ko na reason kung bakit nahihirapan kang ipaglaban ng isang bagay. Sabi dito, huwag ka magpakatali sa mga takot mo. Huwag ka magpakatali sa imperfections. Alam ko ngayon parang naramdaman mo na, ay wala kasi akong ganito, mahina kasi ako sa ganito, matagal ako matuto ng ganito. Ramdam mo yung mga imperfections mo or mga flaws mo, no? Pero sabi na yung spirit guides, huwag mong intindihin yun. Dapat hindi ka maharangan ng mga insecurities na yan or mga pagkukulang mo na yan because you can still make it happen. Kapag nakalaya ka faithfully and once and for all sa mga bagay na yan, kayang-kaya mo magwagi. Okay? Meron din pong iba sa inyo, sinasabi na yung spirit guides na umiwas ka daw sa mga toxic na tao na rason kung bakit ka nahihirapan. Whether halimbawa sa trabaho, baka toxic yung co-worker mo, puro chismis, o mapolitika siya, o kaya sa bahay, yung mga may ingay sa bahay, yung mga toxic people na kamag-anak, iwas ka para makafocus ka lang sa importante para sa'yo. Okay?
In the area of what you need, meron kang the Ace of Pentacles. Sabi dito, Libra, kailangan daw mag-focus ka sa blessing. May dumarating may kumakatok sa'yo na opportunity or pintuan. Pero parang ayaw mong tanggapin kasi nga sobrang nakatali ka pa with the chains here and the death card here. Nakatali ka pa sa isang bagay o sa isang sitwasyon na ayaw mong bitawan, ayaw mong iwanan. Kaya baka masayang tong bagong pagkakataon. Example ko lang sa iyo ha. Kumakatok sa iyo yung trabaho sa Canada. Sabi ng tita mo, uy, pamangkin Libra, tara na sa Canada, may job doon, nurse, pwede ka doon. Nandito ka pa sa isang call center job sa may BGC example. Kasi nandun pa yung jowa-jowaan mo na on and off kayo halimbawa. So parang may kumakatok sa'yo lagi ng magandang pagkakataon pero ayaw mong tanggapin dahil nakatali ka pa sa isang toxic na bagay o sa isang pagkakataon sa life mo na hindi mo alam kung kaya mo bang bitawan. You're afraid to make a move. You're afraid to change or to evolve kasi hindi mo alam kung mas okay ba to kaysa doon sa iiwanan. Now is the right time for you to, tinan mo naman, decide with a Two of Swords. Kailangan talagang mamili at magkaroon ng concrete decision about the welcoming ng bagong blessing na ito. Narinig ko, wag sayangin ang pagkakataon. And baka kasi itong mga gantong blessing ay hindi dumating next time, no? So, we have to be careful in whatever we avoid na mga blessing. Okay? Ace of Pentacles, clarify natin. The Nine of Pentacles. Tingnan mo naman. Time daw to for you to really unahin ang sarili. Time to para payamanin mo naman ang sarili mo and be financially independent. Etong bagong opportunity na to, halimbawa, aalokin ka ng isang pwesto sa palengke o kaya bigyan ka ng, may nag-alok sa'yo na, huy, meron daw VA job, online, apply tayo. O kaya, uy, tara dun sa bayan, merong bukasan ng ganto ganyan. So, try natin. So, whatever presented to you na opportunity, this will lead you to your kaching, kaching, kaching. Diba? So, payayamanin natin ang ating sarili this time. So, unahin daw natin yung ganong mindset, Libra. Kunin natin yung mga opportunity na magpapayaman sa atin. At huwag tayong hihinto porque feeling mo okay na ako dito, relax na ako dito. Pero kung nahihirapan ka naman dyan, bakit mo naman daw ide-deprive ang sarili for something better? Okay? Very important yan, isa-isip mo. In the area of what's affecting current energy, meron kang the Four of Wands. Sabi dito, marami kang milestone or obligasyon pampamilya na inuuna mo ngayon. Halimbawa, makabili ng bahay, mapaayos yung kotse, mabayaran yung utang, mapatapos sa school yung mga anak. Marami kang family obligations or milestone na gusto mong matumbok. Kaya kahit na nakakatakot or marami kang unsure things or uncertainty, meron kang balak na panindigan na choice this time. Example, takot ka, marami kang hindi sigurado, pero kakagatin mo itong trabaho sa abroad, halimbawa. Kasi nga, iniisip mo para makatapos sa mga anak, makapag-ipon for a permanent house, mga ganyan, no? So, meron kang certain move ngayon na kailangan mo talagang isipin na, okay, it's now or never. I need to end something that is not working for me. Meron kang ginagawa ngayon na alam mo na hindi gumagana or walang nangyayari. And now it's time for you to be brave and follow your instinct para sa mga bago mong paninindigan na choice. Okay? Clarify natin si Four of Wands. You have the Hierophant. Yes, you need someone. You need someone to really talk to you para payuhan ka. Maaring ito ay gabay from a certain family member. Baka tito, tita, o kaya ninong mo. Baka payuhan ka bigla na, huy Libra, ito ba ang goal mo? Ito ba ang wish mo? Alam mo, ganito gawin mo. So, kung merong magpapayo sa'yo this time about your goal, about your milestone, makinig ka. Kasi maaring matulungan ka niya para luminis ang daan patungo sa goal. Kung ito man po ay family setting, kitang-kita ko dito, Libra, kanina pa about love life, no? Dahil sa lover's card. Sabi ng yung spirit guides, ano ba yung isyong pampamilya na dapat mo lang ayusin sa inyong relasyon? Example, you need to understand the issue para magkaunawaan kayo.
I don't know why, may marital issue ako nakikita for a certain Libra to, hindi para sa lahat. A certain Libra, may problemang relasyon na kailangan talagang panindigan mo kung ano yung desisyon mo. Okay? And I don't know why some of you kailangan kausapin yung pastor ninyo, yung pari ninyo, magkaroon kayo ng um, couples therapy, ganyan. Because you need to level up yung understanding and wisdom para maging mas matibay daw yung ugnayan at magkaroon kayo ng better solution with the relationship. Okay? Para sa certain Libra yan, hindi para sa lahat. Isang Libra dyan, o mangilan-ngilan, ang merong couples issue na kailangan na talagang harapin at maghanap ng taong kakausap sa inyo para maplansya yan. Okay? But for others, kitang-kita ko dito na you want to level up your relationship. Gusto mo na maging permanente, gusto mo nang maging sigurado na papakasalan mo ba ako? Ibabahay mo lang ba ako? Live-in lang ba? O seryoso na tayo? Parang ganyan. So, many Libra in relationships dyan na naghahangad ng security when it comes to relationships. So, congrats and good luck. Mahadaan naman daw yan sa matinong pag-uusap at kailangan mutually you agree with each other. Okay? But for others, Libra dyan, sinasabi dito na may paraan para maabot ang pangarap. May paraan para maabot ang milestone. You need this person. Kausapin mo siya. Kung sino yung concern na yan na sa pinaproblema mo ngayon, siya talaga yung magpapalinaw sa'yo ng tamang ruta. Okay? And soon, heto ka, in the Two of Swords, in your near future, makakapag-decide ka na. Mag-i-stay ba ako? Permi na ako dito? Yayakapin ko pa rin yung dapat kong tapusin na? Or, i-end ko na tong bagay na to, hindi na ako papakadena sa mga taong yan o sa sitwasyon na ito, and ilalaban ko yung isang bagay hanggang sa manalo ako. So, meron kang conflicting energy, pero wag ka mag-alala, ang tabayanan mo, 2 days, 2 weeks, or 2 months, or 2 years, meron kang desisyon na bukal sa puso mo na pipiliin mo kasi sure ka na. Okay? So, wag ka mag-alala ngayon kung puro katakot or kaguluhan sa isip kasi darating din yung point na sure ka na sa magiging desisyon mo. Okay? So, congrats. Ramdam ko yung kapayapaan mo sa area na to. Dito medyo mabigat na parang kaya ko ba to? De, tiwala lang, kaya natin to. Boom! Nagawa mo at payapa ka na. Magaan yung energy. Okay? Two of Swords being clarified by the Four of Pentacles. Yes. Ready ka na bitawan yung hindi dapat hawakan. Ready ka na i-let go yung mga bagay na marirealize mo na kaya ko na pala. And now, papahalagahan mo na lang yung mga bagong darating. You are now ready to embrace a new decision, a new way of living, or a new opportunity. At doon mag-uugat at magresulta sa stability ng area ng life mo. Example, stable na yung pera, stable na yung relationship, stable na yung bahay, or yung future, anything, it will lead to your stability. Kaya importante talaga, Libra, huwag iwasan ang pagde-decide. You need to sit down and make a choice at yakapin yung importante at matutunan mo this time na maging matapang para bitawan yung dapat bitawan. Okay? In the area of your challenge, meron kang arrogance and relentless craving. Okay. Sabi dito, meron ka daw kinakaadikan ngayon na dapat nang bitawan kasi sobra-sobra na at lumalamon na talaga sa oras mo at medyo nakakasagabal na sa day-to-day mo. So ngayon, kailangan yung mga habits na yan, yung mga overindulgence. Halimbawa, sobra-sobrang pagbili online, sobra-sobrang panonood ng TV na halos yung mga trabaho mo nakatambak na, sobra-sobra yung panonood mo. So, do things in moderation, but still, dapat binabantayan mo, kinokontrol mo yung mga lumalabis. Okay? You also have arrogance, sabi dito, tanggapin mo lahat ng pagkakamali mo. Tanggapin mo lahat ng kabulukan mo, lahat ng mga dapat ayusin. Huwag mayabang, huwag mataas ang ego, huwag mataas ang pride. I-admit sa sarili kung ano yung mga pagkakamali para mag-grow ka pa. In order for you to evolve and to change and to transform into a better you, kailangan tanggapin mo na, ay mali nga ako dito. Ay iengot-engot nga ako dyan. Ay oo nga no, mali to. So, kapag natanggap mo yon, madali sa'yo ang maabot ang pangarap mo. Okay? In your challenge, meron kang the Ten of Pentacles. Sabi dito, Libra, this time around, unahin yung mga pangmatagalan. Okay?
It's all about you having something long term. Kung ito man ay kaching-kaching na new opportunity, talagang magdudulot sa iyo ng financial independence, financial freedom, yun ang unahin. I don't know why. Sabi sa inyo, unahin mo daw muna yung pera ngayon. I don't know. Pinapayuhan ka na be smart when it comes to your money. At yung ibang bagay na panggulo sa paligid, hayaan mo daw muna yon. Ngayon, pera ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yung ipon, yung retirement, yung loan, yung sweldo, no? O kaya yung pinapadala mong pera, kung ano yung mga nakabinbin na kailangan talagang siguraduhin natin na tatagal to, yun ang unahin mo ngayon. Okay? Ten of Pentacles, being clarified by the Seven of Cups. Nalilito ka sa kung ano ba yung dapat i-prioritize. Marami kang iniisip na, ay baka pwede ako dun. Ay baka pwede ako dito. Ay ito na lang kaya. Example, nag-iisip ka ng ano kaya yung magandang negosyo? Ano kaya maganda kung dapat gawin? Ngayon, sumasabog ang isip mo sa iba't ibang paraan. Gusto mo mag-try ng iba't iba, pero dahil takot ka nga at hindi mo alam kung alin ba dito ang best for me, lalo kang nalilito. So ngayon, sabi na yung spirit guides, follow your instinct. Alam mo kung ano yung gusto mo dito. Alam mo kung ano talagang para sa'yo. Pero iniiwasan mo siya dahil iniisip mo lagi na baka much better yun. Baka much better ito. Baka ito ang dapat sa akin. Listen to yourself. You will know kung ano yung dapat mong piliin. Okay? In your fortune, meron kang narrow pathway, tread thoughtfully. Sabi dito, bawat andar, bawat hakbang, dapat daw pinag-iisipan at dahan-dahan. Hindi pwedeng ratsyada lang, hindi pwedeng, eto na yung gusto ko move on na. No. Pag-isipan mo ng mabuti para tama ang gagawin. You have stepping into power, you are strong beyond your measure. Yes, sa kabila ng mga questions mo, takot mo, magaling ka, matibay ka, yun ang kapitan mo. Kayang-kaya mong ipanalo to sa kabila ng mga obstacles sa paligid. At wag na wag kang mag-back down porke may kalaban o porke may humaharang. Lalo mong tapangan to gain your win. Okay? In your fortune, ito ang maganda. Kung dumadanas ka ngayon, Libra, ng isang problema, matatapos din daw yan. Ito ay malaking indikasyon na temporary problem lang yang naranasan mo ngayon. So palakpakan tayo. A temporary problem will end soon. So congrats, congrats, congrats. Ang kailangan lang talaga kumapit tayo sa ating faith, kumapit tayo sa ating instinct na itutuwid ko to, tatapusin ko to, lalabanan ko to. If you believe that you can do it, you can win it. Okay? Sinasabi rin dito, Libra, kung marami kang questions na medyo malabo, hindi mo maintindihan, o kaya hindi sure kung ano sinabi niya, kung ano yung tinawag niya, hindi ko ulit na-gets, parang ganon, huwag ka mag-alala, the answers will come this time. Liliwanag din yung mga bagay na magulo, yung mga bagay na hindi sigurado. Kaya kumapit ka because this time around, kung ano yung madilim, kung ano yung malabo, mawawala na yan. Okay? Clarify natin. The moon cards being clarified by the kabaliktad na page of cups. Yes, dito, sabi na yung spirit guides, face your feelings. Meron ka daw mga naramdaman or meron ka daw mga emotions na conflicting, hindi sigurado, malabo, ganyan, na panahon na daw para harapin and para magkaroon ng resolution. Ano? Kapag naging totoo ka na sa feelings mo, doon lalabas ang sagot. Doon matatapos talaga ang problema. Kaya habang nag-uusap tayo, confront your emotions so that the clarity will come. Okay? So, i-claim mo to. Pag naging totoo ka sa nangyayari, totoo ka sa naramdaman mo, everything now will be smooth sailing. Okay? So, i-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang bring love into the situation. Sabi dito, mahalin mo daw with the lover's card yung sitwasyon, yung ginagawa mo. Kasi mamahalin ka rin yan pabalik. Okay? You also surrender to the divine. Ipagpasa Diyos mo daw yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, yung mga takot mo, yung mga inhibitions mo. Itaas mo yan sa Kanya para magkaroon ka ng clarity and sagot sa mga gagawin mo. Your intuition will tell you what to do. Okay? In your divine messages, meron ka pong the Empress card. Sabi dito, payamanin mo ang sarili mo. If you feel good within yourself, lahat ng pinapangalagaan mo will be good too. Okay?
Very important yan. Pag matulog, kumain ng tama, kumain ng right diet. If you want to exercise, i-keep mo yan. Because yung pinapalakas mo ang sarili mo, ang katawan mo, magagawa mong palakihin, payabungin, padamihin yung blessing sa'yo. Okay? Kaya importante, Libra, to take care of yourself. Especially your health, your mental health too. Okay? The Empress card's being clarified by, tumilapon. Yes, the Magician card. You can do it. Maabot mo lahat pag okay ka. Ma-achieve mo lahat kapag in your perfect self. Kumbaga, sabi nga dito, whatever you're trying to do, kaya daw ma-accomplish, kaya wag daw mawala ng tiwala sa sarili din, okay? Bukod sa pag-aalaga sa sarili, dapat yung loob-loob mo din ay empowering. If you want this, you can get this. And whatever you're trying to create, wag mo daw laging isipin na, ay hindi ko kaya, uwi na ako, suko na ako, ayoko na. Kaya mo. You have the Magician here. Ibig sabihin, everything is possible. Ang humaharang lang dito, sarili mo. So believe in yourself ha, para ma-accomplish mo yan at ma-manifest mo sa life mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first you have 3, affairs with your family. Panahon daw to be with your family, bond with them, call them. Kung malayo ka sa kanila, tawagan mo, mag-FaceTime kayo. Panahon to para pagtibayan ang relasyon sa pamilya. You also have a Rabbit, too much concern with sexual matters. O sabi dito, not everything is all about gender. Kung kaya nila, kaya mo din, no? Kung maabot nila, maabot mo din. Huwag mo hayaan na yung gender mo ay makasira dun sa ginagawa mo o sa ambisyon mo. Okay? You have bread, period of prosperity and abundance. I-claim mo to. Panahon daw to para sa paglago at kayamanan at kasaganahan. I-claim mo to, it will be yours. You have man. Meron daw pong lalaki sa buhay mo ngayon na medyo may concern sa kanya, kausapin mo daw. Okay? So, ang outcome ni Libra for February 1 to 8, you have the 5 of Wands. Meron kang dalawang 5 here, di ba? Asan kanina? Ito lang pala. 5 of Wands in your... Ito, 5 of Swords pala. So, 5-5 is all about change, pagbabago. Kailangan daw baguhin natin, Libra, yung mga pananaw natin, mag-transform tayo into a better person para maabot natin yung tagumpay na gusto natin. Marami kang kaagaw sa isang lugar. I don't know why. Whether trabaho ito or client-based ba kayo. Parang yung gusto mo, marami din tao nakakagusto dyan. Kaya parang marami kang kaagaw sa pwesto na ito, no? Pero sabi dito, kayang-kaya mo manalo sa kanila. Ang kailangan lang talaga ma-pinpoint mo kung anong dapat mong ma-improve sa sarili to be your best potential para maipanalo yan. Okay? Because you have the ability to win. You have the chance to make it out, no? Ang kailangan lang daw dito, matuto ka rin sa ibang tao. Parang, huwag mo daw silang isipin as kakompetensya or kaaway or kalaban. Meron ka daw makukuha sa kanila na abilidad siguro na parang, uy, try ko nga yun. Baka manalo ako this time pag tinry ko yung taktika niya. Parang ganyan. Yes, the 2 of Cups. Sabi dito, kailangan talaga, kesa makipag-away, kesa makipag-gitgitan, dapat daw matuto ka makipag-connect sa ibang tao. Matuto ka makipag-ugnayan because they can be your connections. They can be your tulay para sa mga tagumpay na gusto mo, no? So, wag mo ituring yung mga tao na parang, kaagaw ko yan, kaaway ko yan. No. They can help you to win something and to get something, okay? Meron po sa inyo dumadaan sa isang interview, kontrata, negotiation, agreement. Kailangan daw ngayon, Libra, ay buo ang isip mo ha, hindi pa iba-iba, hindi nalilito, para madali mong mapapayag or mapa-oo itong taong ito. Okay? For many, katulad kanina nung love life, no? Sa mga may love life issue dyan, sabi dito, pag-usapan nyo yung problema ninyo. Okay? Lahat naman daw ng bagay ay nadadaan sa matinong pag-uusap. Kaya learn to transform, babaan ng pride, babaan ng ego, at matutunan mo daw na makaunawa, maintindihan siya para maintindihan ka rin niya. Pag-uusap will end the suffering. Ang pag-uusap will end the confusion. Okay? So Libra, yan po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.